So Miguel of shoutout po Luzon, Visayas and Republic of Mindanao ni Digong. Ayan, kumusta po kayo? At ito na naman po si Ken Garcia na babalik at meron na naman tayong panibagong bibirahin, panibagong titirahin at panibagong update no or balita sa ating vlog na ito na kung saan patungkol nga ito sa PhilHealth. Nako po. Actually mga kababayan po, sa hindi nyo pa po alam, yung tawag dito, dating head po no or tawag dito taga pamuno ng PhilHealth nung panahon ni Digong ay si Lucas Bersamin. So sa mga hindi po nakakaalam, si Lucas Bersamin po ay ang dating DOG secretary no, Department of Justice secretary or chief, ganyan. Si Lucas Bersamin. So si Lucas Bersamin po ang napapalitan ni Emmanuel, no? Ito ni Emmanuel, kung nakita nyo sa gilid ng ating screen, ayan. So, yan po si Emmanuel na kung saan meron pong nilabas ngayon si Emmanuel patungkol sa anomalya nga sa PhilHealth. So, yung mga DDS po kasi nagsisigawan kung kawawa naman daw po yung mga nagbenepisyaryo ng PhilHealth na nawalan daw ng budget, hindi daw nabigyan ng budget ng gobyerno ngayon. Zero budget daw ang PhilHealth eh. So, meron pa ang isa dyan, yung tawag dito, anak ni Duterte, nag-post din, zero budget na for PhilHealth and Malasakit Center. Sabi ni Kitty Duterte dyan na kung saan nabash nga siya kasi hindi niya iniisip, hindi siya nag-research muna kung bakit tinanggalan ng budget ang PhilHealth. So mga kababayan po, especially po sa mga loyalista dyan at sa mga DDS na hanggang ngayon bobo pa rin, tanga-tanga, mga walang utak, inutil. So ito po ang masasabi ko ngayon na ang PhilHealth po, ito po yung rason na kung bakit ang PhilHealth ay tinanggalan po ng budget ng government, no? Dahil meron pa pong anomalya ang PhilHealth hanggang ngayon na kung saan 4,000 or 4,000, 'di ba? 4,000 or 4,000 o 4,000, yeah, ka PhilHealth members na nasa database pa kahit patay na. Sabi ng Commission on Audit, sa lampas 4,000 miyembro ng PhilHealth ang nanatili pa rin sa members database, habang kung hindi kulang-kulang ay mali-mali ang milyon-milyong iba pang datos ng kumpanya pagbubunyag ng Commission on Audit. Nako po, patay. So paano ito? So ngayon sa mga DDS dyan na mga tanga-tanga na ang sinasabi nila, bakit tinanggalan ng budget ang PhilHealth? Bakit ganito? Hindi nilagyan. Kawawa naman yung mga senior citizen, kawawa naman yung may mga sakit, kawawa naman yung mga nahuhospital. Bakit tinanggalan ng budget? Ito lang po napakasimple lang po. Kung palagi po ninyong lagyan ng budget yang PhilHealth na yan, noon pa yan, panahon pa ni Digong, issue na yung PhilHealth na yan. Hanggang ngayon may issue pa rin. So ngayon, kung hindi nyo tatanggalan yan ng pondo na yan, mananatiling nakawin pa rin yan ng mga nasa pamunuan ng PhilHealth. No, hindi to nalalaman ng taong bayan. Ngayon lang ito nilabas at binalita na kung saan dyan sa PhilHealth, no, PhilHealth, meron pang 4,000 or 4,000 sa English. Imposibleng hindi pa maintindihan mga DDS yan. 4,000 sa Bisaya, sa Spanish, 4,000 sa Tagalog, 4,000 sa English, na kahit patay na members ng PhilHealth ay nasa database pa rin at nanatili pa rin na kumukuha ng benepisyo kahit patay na. Diba? So ngayon, isa yan sa rason, mga DDS, yung mga iniiyak-iyak ninyo dyan, na bakit ang ganito, bakit ang ganyan ang PhilHealth, bakit ganun, diba? Isa yan sa mga iniiyak-iyak ninyo na hindi nyo alam na kahit 4,000 na matagal ng patay, sinali pa rin nila dyan sa database or sa listahan na tatanggap ng benepisyo. Diba? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo na hindi nyo alam, kaya tinanggalan ng budget yan kasi may anomalya. Diba? So yun nga mga kababayan, no? Luzon, Visayas and Republic of Mindanao ni Digong at yung mga DDS na tanga at mga DDS na bobo. So yun na nga ang yun na nga ang balita ngayon. Yun na nga ang nakarating ngayon sa naturang report ng datos na nilabas ng Commission on Audit na meron pa palang 4,000, 4,000, 'di ba? At 4,000 ka member ng PhilHealth, no? Na kung saan patay na pero nanatiling nasa listahan. Wala po itong pinagkaiba sa ginawa ni Sara Duterte
sa kanyang confidential fund beneficiary na kung saan 612 million, no, confidential fund beneficiary or 677 katao na kung saan 405 doon ay mga imbentong pangalan lamang. Biruin nyo, hindi lang pala sa confidential fund ni Sara ang may mga peking pangalan at hindi lang din po sa issue ni Roderick Paulati noon na merong mga tawag dito, merong mga ghost employee. Pati din pala sa PhilHealth, pati sa confidential fund. Biruin nyo yung kay Sara Duterte, meron siyang confidential fund na kung saan nakalagay doon 677 beneficiary sa confidential. Ending, 405 pala doon peke na pangalan. So sa 677, iilan lang ang totoo. Yung 405, puro peke. Di ba? So, my God, I hate drugs na talaga. Ganito po kakurap ang administrasyon ni Digong. Actually, sa administrasyon pa ni Digong ng dati, nang galing yung 4,000 PhilHealth members na yan, napatay na, pero nandyan pa rin sa database na patuloy pa rin na tumatanggap ng benepisyo kung sakaling may ganito, may ganyan. Pero wala naman na kasi patay na. So ngayon, ang tanong, matagal na palang 4,000 na katao dyan na patay. Sino ang kumukuha nun? Sino ang kumukubra nun? Sino ang nalilibre nun? Malamang sa malamang, kung halimbawa, merong isang may hawak nun, tapos ipunta niya ngayon sa hospital at sabihin niya, ito, sa buwan na to, merong 1,000 ka pasyente na magagamit ng PhilHealth na instead magbayad ng tag 1 million. 1 million ang babayaran sa 1,000 ka pasyente. Ngayon, syempre, patay na yun eh. Ngayon, kukuha yun ngayon ng pera, magdididak ngayon sa PhilHealth yung tao na naglakad noon. Kasi, halimbawa, sa 4 na buwan, tag 1,000 per month. Kasi 4,000 katao dyan na patay na natiling nasa database. So ngayon, pag dalhin nila yun sa hospital, halimbawa, dalhin nila sa St. Luke. So ito po, 1,000 ngayong buwan na to. 1,000 ka pasyente pero patay na. Kukuha sila ng ganito, 1 million lahat ang babayaran nila. Di ngayon, sasaluin ng PhilHealth di umano. Di ngayon, kakaltasan yon ng PhilHealth sa budget nila, sa pondo nila. Kakaltas, ending, napupunta lang sa pamunuan ng PhilHealth at dun sa nangungurakot sa PhilHealth kasi patay naman na yun eh. Ngayon, may possibility na yung hospital at yung PhilHealth sa buwatan. Di ba? So ngayon, ang sigaw ng mga DDS ay wala ng budget ang PhilHealth, zero budget, kawawa naman yung Malasakit Center ni Bongo. Naaawa kayo sa Malasakit Center pero hindi kayo naaawa sa pondo ng pinaghirapan ng taong bayan na binayad dyan sa mga pinagpagura nila sa trabaho, kinaltasan ka ng is PhilHealth Pag-ibig, tapos na nakawin lang ng pamunuan ng PhilHealth. Saan ba mapupunta ang budget na para dyan sa 4,000 katao? Ipatay na pala yan. Saan mapupunta yan? Tapos ngayon, aaray-aray kayo. Kawawa naman ang Pilipino, nagbabayad ng tax sa PhilHealth. Tapos, the zero budget. Kung ikaw maging presidente ng Pilipinas, babudgetan mo pa ba? Na 4,000 katao. Paano kung tag-isa katao dyan, 1 million ang ilagay nila? 1 million ang binabayaran sa hospital. Di ngayon, idididak nila yun sa PhilHealth. Kasi, di ba, ang PhilHealth, pag na-hospital ka, sa 1,000 mong babayaran, 300 na lang, yung 700, sagot na ng PhilHealth. Di ba? May ganon. So ngayon, kung ikaw presidente, babudgetan mo pa ba ang PhilHealth? Malamang sa malamang, tatanggalin mo na. Di ba? Malamang sa malamang, hindi mo na talaga babudgetan. Kasi ninakaw na eh. Ganyan ang administrasyong Marcos. Mautak. Hindi katulad sa administrasyong Duterte, magnanakaw. Yun naman ang totoo eh. Bakit? Kaninong administrasyon ba? Si Lucas Bersamin. Sa panahon ba ni Lucas Bersamin yan, na PhilHealth, siya pang humawak sa PhilHealth, na may 4,000, no? Napatay na members na nasa database pa rin, kahit patay na, sabi ng COA. Kaya ngayon, hindi na binadgetan, ang PhilHealth, zero budget na. Yun ang totoo, mga DDS, wag bobo, wag tanga. Di ba? Yun lang. Yun lang ang aking reaction video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And see you next vlog. God first. Thank you.